العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah sirah, tatalaki pa rin natin yung da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Taif. Sobrang tindi nung dinanas niya. Pumunta sa kanya si Jibril alayhi salam at kasama ni Jibril alayhi salam yung anghel ng kabundukan. Si mga anghel kasi may kanya-kanya silang mga destino eh. May kanya-kanya silang trabaho. Si Jibril alayhi salam tagapagdala ng mensahe sa mga propeta at iba pang mga trabaho. Pero merong anghel ng kabundukan. Sinabi nga nung anghel ng kabundukan, gusto mo ba natabunan ko ng kabundukan yung mga tao sa Makkah? Bahagi ng hadith na iniulat ni Aisha radhiyallahu anha nung tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron pa bang nangyari sa iyo na mas matindi pa kaysa doon sa nangyari sa iyo sa Uhud? Kasi sa Uhud, di ba, nasugatan siya doon, iba pa. So sabi niya doon sa Taif, mas matindi, kumbaga ang tinuturing niya naging mas matindi nangyari sa kanya doon. Kumbaga ng personal na nangyari sa kanya. Personal na nangyari sa kanya. Yung inalok ng anghel, sabi niya, in shi'ta an atbika alayhim al-akhshabain. Kung gugustuhin mo, itatabon ko sa kanila ang dalawang bundok ng Akhshabain. Yung bundok ng Abu Qubais at yung bundok ng Qu'ayqan. Pero sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tayo to, sabi, sige ba, bagsak mo na, wag ka magtira ng buhay. Patayin mo lahat. Pati apoy, ibagsak mo na rin, ubusin mo sila lahat. Mga hayop yan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, bal arju an yukhrija pala. Bal arju an yukhrija Allahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budullaha azza wa jalla wahdahu la sharika bihi shay'a. La yushriku bihi shay'a. Wahdahu la yushriku bihi shay'a. Sabi niya, hindi. Pagkus ang gusto ko ay ang pasibuli ni Allah mula sa kanilang mga inapo, ang mga tao na sasamba kay Allah ng nag-iisa at ang hindi sila magtambal sa kanya ng anumang bagay. So, naging tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero syempre, maaaring nagkaroon din ng ibang tugon yung mga propeta, di ba? Halimbawa, si Nuh alayhi salam. Di ba yung dua niya, lipulin talaga yung mga tao. Ubusin sila. Yun yung kanyang dua. Yung lipulin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao. Yung mga kuffar. Iba-iba yung naging kasi nila kalagayan. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung inalok siya nung anghel ng kabundukan, kung ano yung gagawin, yung sinabi, in shi'ta an atbika alayhim al-akhshabain, kung gugustuhin mo, itatabon ko sa kanila yung bundok ng Akhshabain. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ginusto niya, bal arju an yukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budullah. Ang gusto ko ay ang palitawin ni Allah mula sa kanilang mga inapo o mula sa kanilang mga sarili, ang siyang sasamba kay Allah, wahdahu wala yushriku bihi shay'an, na nag-iisa at ang hindi sila magtambal kay Allah ng anuman. Kay Nuh alayhi salam, iba yung naging tugon niya kay Allah. Gusto niyang lipulin lahat. Pero magkaiba na kasi yun na kalagayan. So, doon sa panahon ni Nuh alayhi salam, syempre si Allah naman ang pinaka nakakaalam. Wala talagang pag-asa yung mga tao doon Wala talagang pag-asa. Kahit nga anak niya hindi naman naniwala sa kanya, di ba? Yung hindi sumama sa kanila doon sa barko.
na kasamang nalunod ng mga kuffar. وفي هذا الجواب الذي أدلل به الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى شخصيته الفذ وما كان عليه من الخلق العظيم لا يدرك غوره. Sa tugon na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kita natin yung kakaiba niyang ugali. Kung iba pang mga propeta, nanalangin ng pagkawasak ng kanilang mga nasyon. Halos lahat yan ang nabasa natin sa Quran, di ba? Winasak yung kanilang mga nasyon. Yung nasyon ni Saleh, nasyon ni Hud, nasyon ni Nuh, alayhis salam, at iba pa. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayaw niya. Ayaw niyang wasakin yung kanyang nasyon. So ito yung nagpapakita lamang ng kanyang kakaibang asal at ang kanyang kumbaga mataas na antas ng mabuting asal na hindi natin na maaarok. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na masama ugali ng ibang propeta. Diba? Na nanalangin ng pagkawasak ng kanilang mga nasyon. Hindi eh. Kumbaga, syempre, si Allah ang nagtatakda ng lahat. Nalaman na ni Allah, wala nang pag-asa yung nasyon nila. Pagbigyan man yun, mabuhay, wala, hindi magbo-Muslim. Yung mga bading, di ba, nasyon ni Lut alayhis salam, hindi papag mag-Muslim yun, mag-hijab pa yun. Nakaabaya, nakahijab. Wafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'anna qalbahu li ajli hada an-nasrul gaybi alladhi amadahu Allahu alayhi min fawqi sab'i samawat. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumbaga nahimasmasan din eh. At ang kanyang puso ay napanatag dahil sa nalilingid na tagumpay na ito na ibinigay ni Allah sa kanya mula sa ibabaw ng 7 kalangitan. Na actually itong pagsasabi niya na ito, ano ito eh, kumbaga tagumpay ito para sa kanya. Hindi niya ito sinabi dahil wala na siyang magagawa. Minsan ganun yung tao eh. Nagtitiis o nagpapaumanhin kasi wala siyang magawa eh. Iba yun eh. Iba yun sa kalagayan ng tao na nagtitiis na meron siyang pwedeng gawin. Bawa merong namiminsala sa iyo. May namiminsala sa iyo. Kaya mo siyang saktan. Kayang-kaya mo, pero nagtitiis ka. Yun yung kumbaga tunay na pagtitiis. Pero yung nagtitiis ka lang kunwari kasi wala ka naman magawa. Pag sinaktan mo yun, mas sasaktan ganun. Kumbaga, pagtitiis pa rin yun, pero mas mataas na antas yung isa. Ganito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gugustuhin niya, kayang-kaya niyang lipulin yung Quraysh sa tulong ni Allah. Yan, sa pamagitan ng utos ni Allah doon sa anghel ng kabundukan. Thumma taqaddama fi tariqi Makkah hatta balaga Wadi Nakhla. So matapos yung pagtatagpo nila ni Jibril alayhis salam at yung anghel ng kabundukan, nakarating na sila doon sa Wadi Nakhla. Pabalik na siya nito ng Makkah. Wa qama fihi ayyaman, at doon na siya nanatili ng ilang mga araw. Wa fi Wadi Nakhla mawdi'an yaslihan lil ikama. As-Sayl al-Kabir Wuz-Zaymah. At doon sa Wadi Nakhla, meron dong 2 lugar na pwede sana siya na mananatili doon. Yung Saylul Kabir at yung Az-Zaymah. Yung Saylul Kabir, ito na yung yun na rin, yung malapit sa Mikat. Pabalik na siya ng Makkah nito. Yung Saylul Kabir na tinatawag. 5 bihima minal ma'i wal khasab. So okay sana daw tumira doon kasi in case hindi na babalik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Makkah kasi maraming tubig daw doon at may tumutubo na halaman. So pwede siyang mabuhay doon. Walam nakfu ala masdari yu'ayyin mawdi'i ikamatihi sallallahu alaihi wasallam fihi. So ito yung sinasabi ng mga tao na tumigil daw siya sa lugar na yun. Pero bukod pa doon, wala nang iba pang mga detalye. Wa khilalu ikamatihi sallallahu alaihi wasallam hunaka ba'athallahu ilayhi
nafaram minal jinni dakarahumullahu fi mawdi'aini minal Quran. So habang nandun daw siya, pinadala ni Allah yung isang grupo ng mga engkanto na binanggit ni Allah sa dalawang grupo ng mga ayah sa Quran. Yung una doon sa Suratul Ahqaf at yung isa pang pagkakabanggit doon sa Suratul Jin. Nababanggit yung tungkol sa kanila. So yun doon sa Suratul Al-Ahqaf, tingnan nga natin yun. Sa makita na rin natin yung mga nauna at yung mga sumunod na mga ayah. So dumating sa kanya yung grupo ng mga jin. So doon sa 29, وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. Alalahanin ng ipinadala namin sa iyo ang grupo ng mga jin. يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, na sila ay nakikinig sa Quran. At magkaiba nga yung yasma at yung yastami. Yasma, naririnig nila. O narinig niya. O yastami'un, sinasadya nilang makinig sa Quran. Falamma hadaruhu, qalu ansitu. Nang dumating sila doon sa lugar na kung saan may nagbabasa ng Quran, sabi nila, tumahimik kayo. Tumahimik kayo at makinig. Yun yung ibig sabihin ng ansit. Iba ito sa uskot lang na manahimik. Ansitu. Kaya nga doon sa hadith na pa-ansitu, kapag binabasa daw ang Quran ay manahimik kayo at makinig. Yun yung ansit. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. At ang natapos na yung pakikinig nila, hindi pa sila dito nakipag-usap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakinggan lang nila. At ang natapos na yung pakikinig nila, bumalik sila sa kanilang nasyon na mga tagapagbabala. Qalu ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sabi nila, o aming mga kababayan, aming nasyon, tunay na narinig namin ang isang aklat na ipinababa pagkatapos ni Musa alayhis salam. So sabi pa nga ng ibang mga scholar, kaya nababanggit nila dito si Musa alayhis salam kasi yung kinikilala nilang propeta si Musa alayhis salam. So jin ito na tagasunod ni Musa alayhis salam. At isa pang punto rito, kasi Isa alayhis salam, di ba? Ang kanyang mensahe ay para sa angkan ng Israel lang. So hindi sila kasama. Kasi nasa na sila, nasa Makkah na sila o nasa Taif. Malayo na. So hindi sila kasama doon. Ang naging mensahe na umabot sa kanila, yung kay Musa alayhis salam at yun ang sinunod nila. Kaya ngayon ang nababanggit nila, aklat na ipinahayag pagkatapos si Musa alayhis salam. Musaddikan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa la tariqi mustaqim. Nito raw ay nagpapatotoo sa nauna rito, sa Torah. Pinatotohanan ng narinig nilang kapahayagan ng Torah at ito ay naggagabay patungo sa katotohanan at patungo sa landas na matuwid. Kumbaga nagda'wa. Nagda'wa na yung mga jin. Ya qaumana, ajibu da'i Allah wa aminu bihi. O aming nasyon, tugunin ninyo ang tagapag-anyaya tungo kay Allah at manampalataya kayo sa Kanya. Maniwala kayo sa Kanya. Yaghfir lakum min dunubikum. Kapag ginawa niyo ito, patatawarin niya ang inyong mga kasalanan. Wayujirkum min adabin alim. At ililigtas niya kayo mula doon sa parusa na masakit. Yung binabanggit dito sa Ar-Rahiqul Maktum hanggang 31 lang. Pero actually mahaba pa itong nabanggit tungkol sa mga jin. Basahin natin lahat, inshallah. Waman la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ard. Sino mang hindi tumugon sa tagapag-anyaya ni Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya makakapagdulot ng kabiguan dito sa mundo. Ibig sabihin, hindi siya makakatakas sa parusa ni Allah. Walaysa lahu min dunihi awliya. At wala siyang matatagpuan liban pa kay Allah na tagapag-ingat o tagapagprotekta.
ulaika fi dalalim mubin. Sila yung nasa malinaw na pagkaligaw. So dito, maaring hindi pa nila nakakausap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o maaring ano din kasi sa sinasabi nila, maaring nakausap na nila at nagsyahada na sila, kumbaga. Nagsyahada na sila. Tapos yung sumunod na aya, yung mga jinn pa rin nagsasalita dito. Ito yung nilalahad ni Allah yung naging da'wa nila. So yung jinn, dinada'wahan yung kapwa nila jinn. So makikita natin, di ba? Yung jinn nagdada'wa gamit yung Quran, yung pinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala man binanggit dito, Mateo, Lucas. Yung jinn nagda'wa. Sabi sa Mateo, sabi sa Lucas, walang ganun. Awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard. Hindi ba nila nakikita na si Allah ang siyang lumikha sa kalangitan at lupa? Walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. At ang siyang, kumbaga, lumikha sa mga ito ay hindi magiging mahirap para sa kanya ang buhaying muli ang patay. Bala innahu ala kulli shay'in qadir. Bagkus siya dito, o bagkus siya sa lahat ng bagay ay mayroong kumpletong kakayanan. So ganito sila kumbaga nangusap sa isa't isa, yung mga jinn. At syempre doon naman sa Suratul Jinn, basahin natin Suratul Jinn inshallah. Mula sa umpisa hanggang dun sa hanggang sa aya number 15. So nababanggit doon, Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinahayag sa akin na mayroong grupo ng jinn na nakinig sa pagbasa ng Quran. At sinabi nila, tunay na ito ay Quran na kamangha-mangha. Kaya may mga scholar na nagsasabi na yung nabanggit na Suratul Ahqaf ay bago pa man nila nakausap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi rin niya alam na may jinn na nakinig sa kanya. Ibig sabihin yung mga jinn nakinig lang tas umalis na. Hindi pa sila nagkaroon ng interaction. Pero regardless, nagda'wa yung mga jinn talaga sa kanilang kapwa jinn. Tapos sabi daw ng mga jinn sa isa't isa, Yahdi ila rushdi fa'amanna bihi. Ang Quran daw na ito ay naggagabay patungo sa rushd, patungo sa kabutihan, sa katinuan, kumbaga. At kami ay naniwala rito. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Na dahil dito, hindi kami magtatambal sa aming Panginoon ng kahit na ano. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibataw wala walada. Kataas-taasan ng aming Panginoon at marangal, dakila. Siya ay walang asawa o anak. Wala siyang asawa at wala siyang anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi shatata. Yung mga tanga na kabilang sa atin ay nagsasabi laban kay Allah ng kung ano-ano na lang. Siyempre, mali naman yung sinasabi nila tungkol kay Allah. Wa anna dananna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadhiba. At hindi namin inakala na ang mga tao at ang mga engkanto ay magsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi yauduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. At tunay na mayroong kalalakihan na kabilang sa mga tao nagpapakopkop sa mga kalalakihan na kabilang sa mga jin. Pero itong mga jin na ito na dinadasalan ng mga tao, hindi sila dinadagdagan, liban na lamang sa kasalanan at kawalang pananampalataya. Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'athallahu ahada. Yung mga tao, si Allah ay kumbaga, ang mga tao
Inakala nila na si Allah ay hindi na magpapadala ng propeta. Katulad ng pag-aakala ninyo ng mga engkanto. Kasi nga si Musa lang yung kilala nila. Hindi na nga nila kinilala si Isa alayhis salam at yung iba pa. Sa pagitan, ang dami nun, di ba? Sa pagitan ni Musa alayhis salam at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Dawud, si Sulaiman at yung iba pa mga propeta, hindi nila kilala yon. Si Musa lang ang kilala nila. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan shadidaw wa shuhuba. Yung nga sabi nila, bukod dun sa Quran na narinig nila na binabasa na kakaiba o kamangha-mangha, napansin nila na nagbago yung kalangitan. Na dati inakyat nila yung langit, di ba? At nakikinig sila sa pag-uusap ng mga anghel. Yan, nagpapatong-patong sila. Hanggang sa nandun na yung pinakataas nila na makakarating sa langit, marinig yung pag-uusapan ng mga anghel. Tapos babalita niya yung pababa. Tapos habang bumababa yung balita, nadaragdagan, nababawasan. Tapos dadalhin na nila yung sa manghuhula. Pero iba na. Meron na raw itong mga gwardiya na malulupit at mga apoy na naglalagablab. Hinahabol sila, palayo. So, isa ito sa mga nangyari sa pagsisimula ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Dati, nakaupo kami sa mga pwesto na yon, malapit sa langit, para makinig. Famay yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Pero ngayon, yung nakikinig, matatagpuan niya na hinahabol siya ng apoy na nag-aabang lang sa kanya. Pagpunta niya doon, nakaabang na yung apoy na hahabulin siya. Wa anna la nadri asyarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Hindi natin alam kung masama ba ang hinahangad ni Allah para sa mga nasa lupa. Kumbaga kung paparusahan na ba sila ni Allah. Sa mga nangyayari na ito, ano kaya ibig sabihin nito? Gugunawin na ba tayo ni Allah? Kumbaga yun yung iniisip nila. O ninais ni Allah sa mga nasa lupa ang katinoan o ang gabay. Ang tinutukoy nila dito na nasa lupa, tao tsaka engkanto. Kasi nababagabag na sila eh. Parang ang daming nangyayari ngayon, ang daming ganap. Ano kayang meron? Ayun nga, napagtanto nila bandang huli. Meron ng bagong propeta. At kailangan na lang sumunod sa propeta na yun. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik. Kabilang sa atin, yung mga matutuwid. At yung iba pang hindi matutuwid. Kunna taraika kidada. Tayo ay nahati sa iba't ibang mga grupo o sekta o kulto. Yung kahit mga engkanto, may iba-iba silang grupo. Wa anna dananna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba. At yun nga, marapat lamang na isipin nila na hindi nila matatakasan si Allah sa lupa, ang kanyang parusa lalo na. At hindi sila makakatakas sa parusa ni Allah sa pamagitan lamang ng pagtakas o pagtakbo o paglipad o ano paman. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi. Yun nga, nang narinig natin ang gabay ay o namin pala. Kasi kausap nila yung mga hindi pa nadadakwahan eh. Kumbaga, kaya nga nang narinig namin ang gabay, naniwala kami agad dito. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Sino mang manampalataya sa kanyang Panginoon ay hindi matatakot sa anuman, wala siyang katatakutan na anumang lalo na yung pagkalugi. Hindi mababawasan yung kanyang gantimpala, wala rahaka, at hindi magdaragdagan yung kanyang parusa. Magiging makatarungan si Allah sa paghahatol sa kanya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. At kabilang nga sa atin ang mga Muslim at kabilang sa atin ang mga suwail. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Sino man ang magmuslim na kabilang sa atin ng mga engkanto, sila yaong mga nakatagpo ng gabay. Wa ammal kasituna fakanu li jahannama hataba. At ang mga hindi nga magmumuslim
yung mga kasitun, mga hindi mananampalataya, sila ang magiging panggatong sa impyerno. So ito yung naging da'wa ng mga jin sa kanila, sa kanilang kapwa jin. Alhamdulillah. So makita natin yung kumbaga pagkatapos nung da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taif, pumalpak siya, di ba? Hindi siya pinaniwalaan ng mga tao. Pero bandang huli nagtagumpay pa rin siya. Kasi pinaniwalaan siya ng mga engkanto. At napagtagumpayan niya yun kasi ang kanyang mensahe ay hindi lamang para sa mga tao, bagkus ay para rin sa mga engkanto. Alhamdulillah. So ito yung pagpapatuloy natin sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taif. Yung mga sunod na bahagi, yung pagbalik na niya ng Makkah. At yun nga, mahirap na rin yung kanyang inabutan doon. Kasi wala na si Abu Talib. At marami nang nagbago sa Makkah. Mas naging pangahas yung mga taga Makkah. Sinasabi pa ng mga scholar, yung sa pagbabalik niya mula sa Taif, ito nga yung panahon na yung sinakal siya at yung ginawan pa siya ng iba't ibang mga kalapastanganan doon sa Makkah. Waliyadu billah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.